Tsaka yung sinabi mo na patungkol sa mga baril na pumupunta si PRRD sa Glory Mountain. Kung sakali man na totoo yan, akala mo ba makakalapit tayo? Sa mga PSG pa lang po, clear ang area, walang katao-tao except sa mga VIP na nandoon. Mga kabayan, isa sa mga miyembro ng KOJC ang nagsalita at pinabulaanan ang mga sinabi ni alias Rene sa Senado na nagbigay si Pastor Quiboloy ng mga baril dito kay dating Pangulong Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ng kasamahan ni alias Rene, imposibleng magkatotoo ang kanyang mga pahayag sa Senado, gayong magkakaiba ang petsa na kanyang sinabi at ang petsa na nagtungo sa compound ni Quiboloy ang mag-amang Duterte. At sasabihin ko sa iyo, nakaakyat si PRRD doon sa Glory Mountain year 2023. At sa taon na 2021 lumabas ka na, wala ka na, kaya wala kang alam doon sa mga pangyayari na umakyat si PRRD. Yeah, at sinamay mo pa ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Never po siya umakyat sa Glory Mountain. Matatandaan na lumutang sa Senado ang nagpakilalang kamag-anak ni Pastor Quiboloy na si alias David, kung saan ay emosyonal na nagkwento at sinabing nakaranas siya ng pang-aabuso mula kay Pastor Quiboloy. Inutos ba ni Pastor Quiboloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Nagpaalam na ako na lalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata. Inuntog nila yung ulo ko. Samantala, ilang miyembro ng KOJC ang naglabas ng kani-kanilang mga pahayag para pasinungalingan ang mga testimonya ni alias David at alias Rene na iniharap ni Senador Risa Hontiveros sa Senado. Matagal po ako sa landscaping at marami po akong nakasama sa landscaping. At hindi ko nakita ni minsan o nabalitaan na si Pastor nanakit o nanampal. For 33 years. For 33 years. No? Ngayon, kung sinampal ka man o hindi, hindi man yan totoo na sinampal. Kasi hindi naman ganyan si Pastor. Pag-ibig ng Pastor. Si Pastor, salita ang kanyang, parang higit ka pa sa pisikal na sinampal sa mga salita na pinupukol ni Pastor sa iyo. Ayon pa sa ilang miyembro ng KOJC, puro kasinungalingan at kabaligtaran ang mga naging pahayag ng mga lumutang na testigo at kanilang mga dating kasamahan dyan po sa Glory Mountain na pag-aari ng kanilang pastor. Para patunayan sa inyo, mga kapatid natin dyan na nakikinig ngayon, yung lahat ng mga sinabi ni alias Rene na yan, no, sa Senate, na puro kasinungalingan. Pero nung narinig ko yung mga sinasabi niya, puro kabaliktaran sa pinapakita ni Pastor sa amin, sa atin, diba? Nasasabi ko talaga, grabe, wala talagang hiya itong taong ito. For how many years lang? 2 years lang siya nag-worker? Yan na ang nasasabi niya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga naging testimonya na mga di umano ay dating miyembro ng KOJC na iniharap ni Senador Risa Hontiveros sa Senado? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Ngayon, sa akin pong mga narinig, lalo-lalo dito sa alias Rene na ito, na nananampal si Pastor, bagamat hindi ko siya masyadong nakasama ng matagal kasi bago lang yan siya nag full time matagal po ako sa landscaping at marami po akong nakasama sa landscaping at hindi ko nakita ni minsan o nabalitaan na si Pastor nanakit o nanampal. For 33 years. For 33 years, no? Hindi ko talaga nakita. Kahit napitikin nga Hindi. Ang pagkakaalam ko kay Pastor, napakabuti niyang tao. Masasabi ko talaga na si Rene, talagang punong-puno siya ng pagsisinungaling. Kasi napanood ko Sabi ko, kahit na iilang sandali ko lang siya nakita, hindi lahat totoo yung kanya sinabi. Kasinungalingan talaga yon.
Biro sasampalin ka, hindi nga, wala ngang, basta-basta makalapit kay pastor, kasi ginagalang natin siya bilang ating pastor, di ba? Kami nga, kundi kami tatawagin ni pastor, hindi kami lalapit eh. Ganyan natin karespeto si pastor. Siya, sasampalin ni pastor. Sus ko, parang hindi talaga kapanipaniwala. Siya si Ka Rene, napatunayan ko talaga na siya yung klase ng worker na grabe magpapapabigat at walang hiya. Kasi pag nandito tayo sa kingdom, kahit lang man sa mahiya man tayo kasi kumakain tayo, libre tayo. Pero yan ang makikita mo sa kanya, panahon sa pagtrabaho kasi i-monitor mo sila. Wala, nandun siya, tulog. Tapos makikita mo lang siya during lunch, during kakain, yun, nagdadala ng plato. Yan ba ang totoong worker? Nung narinig ko yung mga sinasabi niya, puro kabaliktaran sa pinapakita ni pastor sa atin, diba? Nasasabi ko talaga, grabe, wala talagang hiya itong taong ito. For how many years lang? 2 years lang siya nag-worker. Yan na ang nasasabi niya. Kami, grabe, hindi mo talaga ma-express yung kabutihan na napakita ni pastor sa amin, lalo na dyan sa Glory Mountain as landscapers. Grabe, hindi man ako sa aking personal testimony, wala talaga akong alam in comes sa landscaping. Pero it's a great honor and privilege na binigyan ako ni pastor na pagkakataon na magamit din sa landscaping na ministry. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa ating mahal na pastor. According sa mga narinig ko sa mga kasama niya, mga taga Visayas din, parang kinupkop lang siya nung pagkatapos ng Yolanda, kinupkop lang siya ng ministry. So binihisan siya ni pastor, ginawa siyang tao muli. Tsaka, yun nga, as taon ng 2019, nag-fill up na siya as a full-time worker at doon na sila na-assign. At nandito ako mga kapatid para ipabulanan yung lahat ng mga akusasyon ng alias Rene na to, mga kapatid, patungkol sa akusasyon niya kay pastor, nung sinabi niya na kung magkamali lang daw siya ng landscape, sinasampal daw siya ni pastor. Actually, sa amin, sa buong buhay ko sa landscaper po mga kapatid, since na-assign ako sa landscaping, every time na may makita si pastor sa amin na may mga mali, hindi tama na mga landscape, hindi siya nagagalit. Bagkus tinuturo ni pastor kung ano ang tama. Ganito gawin mo, ganito ganyan. Siya mismo ang nangunguna, si pastor mismo ang nangunguna sa pag-landscape. Kaya doon kami mas the more nga ma-motivate bilang mga landscaper po ng bansang Carian. At saka yung sinabi ni alias Rene na nananampal, hindi po yan totoo. Napakasinungaling mo alias Rene, yan yung masasabi ko sa iyo. Tsaka yung sinabi mo na patungkol sa mga baril na pumupunta si PRRD sa Glory Mountain, kung sakali man na totoo yan, akala mo ba makakalapit tayo? Sa mga PSG pa lang po, clear ang area, walang katao-tao, except sa mga VIP na nandoon. At sasabihin ko sa iyo, nakaakyat si PRRD doon sa Glory Mountain year 2023. At sa taon na 2021 lumabas ka na, wala ka na, kaya wala kang alam doon sa mga pangyayari na umakyat si PRRD. Yeah, at sinamay mo pa ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Never po siya umakyat sa Glory Mountain. And then I've been in the ministry for 27 years. Yun, good. No? From 1997 up to now. So siguro naman enough na rin na masabi ko na lahat ng kaya ako nandito para patunayan sa inyo mga kapatid natin diyan na nakikinig ngayon yung lahat ng mga sinabi ni alias Rene na yan sa Senate na puro kasinungalingan. Siguro enough na rin yun, di ba? 27 years nandito ako sa ministry. Not even once yung sinasabi niya, una pa lang doon, yung narinig ko na sinabi niya na pag once daw magkamali sa trabaho, kasi pinanindigan niya na sa landscaping daw siya,
Eh ako naman, nandito naman ako, na-assign naman ako ng Glory Mountain. Kasi sabi mo sa Glory Mountain ka, di ba? O na-assign din ako doon, nakikita din kita doon. Pinandigan mo na sabi mo is landscaper ka. Tapos pag nagkamali, sinasampal ni pastor. Ako 27 years na nandito sa ministry, not even once. Kasi pag sinabi mo kasing magkamali ka lang sa ginagawa mo, sasampalin ka agad. Ano na yun? Sadista yan eh. Di ba? Sadista na move yan. Kaya nga eh. So, hindi mo ganun yung pagkatao ni pastor. 6 million pa naman din kayo. Talagang sabi ko, ibang klase ito ah. Sabi ko, Kami, mga full-time miracle workers, almost 22 years, never yan dumating sa utak namin na iiwanan namin si pastor. Natural lamang na magkasala tayo, ngunit yung puso natin, ipakumbaba natin. At tayo, naging handa tayo sa anuman ang correction na darating sa ating buhay. Opo, kahit saan ka pa naman pumunta, kahit sa pisikal mo na ama, kahit sa pisikal mo na pamilya, kung ikaw ay nagkasala sa iyong ama, mayroon ka talagang disiplina. Ngayon, kung sinampal ka man o hindi man yan totoo na sinampal, kasi hindi naman ganyan si pastor, pag-ibig ng pastor. Si pastor, salita ang kanyang, parang higit ka pa sa pisikal na sinampal sa mga salita na pinupukol ni pastor sa iyo. Kasi gusto ni pastor na matuwid ka. At alam ni pastor na ang kaluluwa na pupunta sa impyerno ay nakakaawa. Wala na pong doon, wala na pong balikan. Wala na pong bawian doon pag doon ka na napunta. Walang nakagawa sa ginawa ni pastor. Nagpakain ng milyon-milyon na kabataan. Nagpaaral. Nagpakain ng mga maraming worker. Tumulong sa salanta ng bagyo, na salanta ng baha, sa nalindol. Tumulong sa lahat ng tinulungan ni pastor. Sinong taong nakagawa ng ganyan kung wala siyang totoong pag-ibig? Si pastor lang. Pero ginawa mo yan sa taong yan, pananagutan mo yan. Sa matagal at madali, karma is real talaga.